nagbibigay muli ng pagkakataong kami po ay makalapit sa iyo, makapag-aral ng iyong salita, muli ka naming matutunan, Panginoon, upang sa aming pagsamba ay makagawa kami ng ayon po sa iyong kalooban. Muli mo kaming turuan, Panginoon. Bigyan niyo po sana ng karunungan ng bawat isa. Ganon din sa akin pong pagtuturo. Basbasan niyo po ang aking kakayahan at yung mga salita, Panginoon, na akin pong ipapangarap. Dalangin ko na dagdagan niyo po ako ng kapangyarihan, Panginoon, na maibahagi ko na may katotohanan ng iyong salita. Patuloy na maluwalhati ka at ikaw palagi ang aming pong purihin at itaas sa aming buhay. Patawad sa mga sala namin, Panginoon. Ikaw ang maglinis sa amin upang kami maging karapat-dapat po sa iyo. Salamat po at ito ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang ating pong pag-aaralan ay ang pinakadakilang pag-ibig na napakatayog. At ito po ay isang pag-ibig na natatanggap lamang ng mga tunay na sumasampalataya sa mga paliwanag na binabanggit dito sa John chapter 3 verse number 16 na gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Dahil kaya sinabing gayon na lamang, hindi naman sabi kahulugan ng pag-ibig na ipinadama sa atin ng ating Panginoon. At dahil sa pag-ibig na yan, yung pinakamatayog, yung pinakadakilang matatanggap natin sa Diyos ay naipagkaloob niya. Ano yun? Yun ay mailigtas tayo mula sa ating mga kasalanan at yalisin tayo mula sa kaparusahan sa impyerno. Ganun kadakilang pag-ibig at dahil doon sa pag-ibig na yun para sa atin. Kung ating iisipin na ang buhay natin lagi nating pinahahalagahan, pero hindi sa ating Panginoon. Ang tunay na pag-ibig, hindi iyong sarili mo ang iyong inaalala at hindi ang sarili mo ang iyong pinahahalagahan, kundi doon nakatuon sa iniibig mo, yung iyong isip at ang iyong puso. At kung gaano katayog ang iyong magagawa sa iyong minamahal. Kaya pag-aralan po natin sa umagang ito, genuine love na nanggagaling sa ating Panginoon. Yung bang totoo at matayog na pag-ibig ay atin na bang naranasan? Na sana'y ang bawat isa na nagsasabing Kristiyano, tunay nga na naia-apply natin ngayon yung pag-ibig na natanggap natin sa ating Panginoon at pag-aling ng pag-ibig na natanggap sa atin. Una, ang Panginoon ng 1 John chapter 4 verse 9, love Him because He first loved us. Bigay na tayo ang nagmahal sa Panginoon kaya tayo minahal ng Diyos. Hindi po. Kundi sa lahat, kahit sa anong bagay, kahit sa pagliligtas, kahit sa paglilingkod, kahit sa anong aspeto na ating tignan, laging una ang ating Panginoon na kumikilos. Laging siya ang unang nagkakaloob upang tayo ay makaganti o makagawa din ng tama sa kanyang harapan. Hindi naman tayo gagawa ng tama o mabuti kung hindi tayo kinilos ng ating Panginoon. Kaya pagdating sa pag-isip, yan po ay nagmula sa ating Panginoon. Yung tinatawag nating dakilang pag-ibig. Meron din naman tayong sinasabing pag-ibig na
yun sa atin na pag nalilimot na natin yung pag-ibig. Okay? Hindi na natin na i-apply yung pag-ibig sa ating minamahal. Yan ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, kailanman ay hindi naglalaho. Gaya ng ating verse number 8. Babasahin ko sa Tagalog, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. See? Kailanman means kahit anong panahon, kahit lumipas ang maraming panahon, hindi nagkukulang kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay maging kaalaman ay mawawala. Pero ang pag-ibig, kailanman hindi nagkukulang o hindi matatapos. Hindi magwawakas, hindi titigil. Ganyan ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Ephesians chapter 2, verse number 4, Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniisa sa atin. Okay? Ang pinanggalingan pala kung bakit ang Diyos nahabag sa atin, kung bakit meron siyang mayaman sa awa, dahil sa malaking pag-ibig. Okay. Yung pag-ibig na siyang pinakadakila sa lahat. Hindi ang pananampalataya, kundi ang pag-ibig ang dakila sa lahat. Number 5 naman, sa Ephesians chapter 2, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Nung siya'y nahabag sa atin dahil sa pag-ibig. Pero yung pag-ibig na yan, resulta ng pagliligtas na natanggap natin ang biyaya na tayo mga dating patay, binuhay ang ibig ng ating Diyos. Kaya tayo po'y meron na tayong kakayahang umibig na kagaya ng pag-ibig ng ating Diyos. Kaya hindi po pwedeng hindi lumabas sa atin ang pag-ibig ng Diyos kung tunay tayong mga ligtas. Hindi po pwede yun na maitago. Hindi po pwedeng hindi natin magamit. Nagiging resulta ito nung sinabi natin tayo'y Kristiyano. Kaya nating magmahal sa Diyos. Kaya nating magmahal sa gawain. Kaya nating mahalin ang kapwa dahil iniutos yan ng ating Panginoon na tayo'y magmahalan. God can increase. Kaya pinalalago ng ating Panginoon. Siya ang pinagmumulan at siya ang nagpapalago. So dapat pala ipinapanalangin din natin na lumago sa Panginoon. Sabi ng 1 chapter 3 verse number 12, tuin at pasaganain ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng mga tao. Nagaya naman ng amin sa inyo. Ito isang panalangin na magandang ipanalangin din natin sa ating sarili. Panalangin natin sa mga kapatid na lumago tayo sa pag-ibig na napasa atin, pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil alam niyo, pagka lumago tayo sa pag-ibig, mga kasama, hindi iyong kasalanan ang mananahan sa atin. Dahil may pag-ibig, lalayo ang paglalaan. Hindi natin hahangarin na tayo magkasala dahil sa pag-ibig. Dahil ang pag-ibig nagtutulak yan para tayo gumawa ng ayon sa iniibig natin. Natin ilalabrate ng ibig, para doon sa iyong iniibig. At ganoon din naman pag na-i-apply natin ang pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, pag tayo'y umibig sa iba, umibig tayo sa Panginoon, lahat ng pwede nating gawin, lahat ng magagawa mo, kahit ubos ka na, hahanap ka pa ng paraan para meron ka pang magiging. Ganun ang pag-ibig na lumalago, merong resulta, sumasagana,
nanggagaling din sa Panginoon. Kaya isa itong panalangin na dapat natin palaging hinahangad, inihingi natin sa ating Panginoon. And then God commands us to love one another. Dahil kung bago sa isang ay ibinibigay ko na kayo'y mga gibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo ay mga gibigan naman kayo sa isa't isa. Paano? Yung unang utos mga kasama ay ibigin nyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ang tayan dati natin ay iibigin natin yung kapwa natin ayon sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Dahil lumalabas, minsan namumuhi din tayo sa ating sarili. Paggalit tayo sa mundo, pag sinisisi natin yung ating sarili, pag nakagawa tayo, meron pang nagtatangka sa kanyang buhay. So hindi pagmamahal sa sarili yun. Kaya nga, kung magiging pamantayan lamang ay ang ating sarili, yan po ay isang bagay na mahina. Kaya ngayon ang bagong utos na ipinagkaloob ng Panginoon, mga ibigan kayo kung papaano ko kayo inibig. Ang pamantayan na ngayon, yung pag-ibig na iniibig sa atin ng ating Panginoon. Kung ating iisipin paano ba tayo inibig ng ating Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos sa atin hanggang kamatayan. At nagsimula siya dahil sa pag-ibig, nagsimula siya sa pinakamatayog, pinakadakila na ating matatanggap. Nagsimula siya sa pinakamalaking bagay na pwede nating matanggap. Wala nang ibang mas pinakadakila pang natanggap natin kung hindi ang kaligtasan. Kaya sasabihin ko po sa inyo, ang tunay na Kristiyano, natanggap mo na yung pinakamalaking ibibigay sa iyo ng Diyos. Ano ba naman na hihiling tayo ng pangangailangan, maliit na bagay na lamang yun. Hihiling tayo na tayo'y pagpalain ng Panginoon. Maliit na bagay na lamang yun sa Panginoon. Yung pinakadakila ay naipagkaloob na sa atin dahil sa kanyang kamatayan. Ibinuwis para sa atin. Ibinayad para sa atin. Para tayo ay maligtas. At ganun natin magiging patayan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kung paano natin iibigin ang isa't isa, hanggang meron tayong magagawa, maging maibigay natin ang ating buhay para sa pag-ibig natin sa ating kapwa. Yan ang ibinigay sa ating utos mula sa Panginoon. The fruit of love. If dako na tayo sa mga bunga ng pag-ibig na matayog. Okay? Ito po ang unang bagay sa verse number 4 tayo magsisimula. 1 Corinthians 13, verse number 4. Love is patient. Okay? Matiisin niya, mapagpahinuhod, maipin. Hindi tayo mabilis magalit. Balisa. Love is patient. Love is kind. Pangalawang bagay, meron tayong hindi tayo madamot. Ang mananampalataya na merong pag-ibig na galing sa Diyos, na handa tayong tumulong sa kahit anumang sitwasyon, na hanggat meron tayong magagawa o gumagawa tayo talaga ng paraan dahil meron tayong kagandahang loob. Love is it.
envieth not, hindi nananaghili. Ito yung isang bagay na laging nangyayari sa loob ng tahanan. Pananaghili, maging sa loob ng iglesia. Okay? Dahil pag may nakikita tayong kasama, nananaghili tayo. Pag marami na tayong ginagawa, at yung iba nakahalahay, kuya-kuy lang, kikita natin na bakit ang napapagod? Bakit puro ako lang yata ang inuutos? Dahil meron kang pinananaghilian, dapat sila rin. Hindi po ganun ang dahil kung i-apply natin sa pag-ibig ang ating ginagawa, ikaw at ang Diyos ang siyang magkausap kung bakit mo ginagawa yan. Mahal mo ang Diyos, gawin mo yan, may kasama ka ba, wala. Dahil mahal mo ang Diyos, gagawin mo yan na masaya ka sa iyong ginagawa. Hindi nananaghili. Hindi, hindi mo itinuturo yung kakulangan ng iba. Labis hindi nagmamapuri. Ba tayo kapag mayroon tayong pagtatagumpay, okay? Hindi nga natin inaari dapat na tayo ang mataas, tayo ang magaling. Dahil pantay-pantay tayong mga alipin ng ating Panginoon. Bilang mga servant, pantay-pantay tayo. At kung meron man tayong achievement, may mga tagumpay, may pagpala tayo ng ating Panginoon, yun ay dahil sa biyaya, hindi sa ating kagalingan. Kaya ang pagmamayabang, pagmamapuri, hindi yan gawain ng Kristiyano. At naia-apply yan, nagiging bunga ng pag-ibig yan na natanggap natin sa Diyos. Hindi tayo mapagmapuri sa ating sarili. Hindi tayo labis na hindi yan walang galang. Mapagmataas na puso. Yung bang hindi nagpapasakop sa pamumuno. Hindi tayo mapagmataas. Dahil ang pag-iibig laging nagpapakumbaba. Yan ang resulta. Pagpapakumbaba. Kapag ka tayo umibig, hayaan natin na yung iba ang mapabuti. Hindi tayo nagmamataas na kahit na may pera ka, kahit ikaw ang pinakamataas na posisyon sa iyong trabaho, loob ng iglesia, hindi tayo mayabang, hindi tayo ginagawa rin natin. Kung paano natin minahal ang isa, ganun natin mamahalin ang lahat. Hindi tayo mapagmataas. Hindi tayo namimili. That not be kasi, di ba okay? Yung mali tayo mag-isip, masama ang ugali. Seek it not her own. Seek it not her own. Hindi makasarili. Verse number, hindi makasarili. Hindi natin inuuna yung ating sarili. Kaya nga, na-i-apply yan ng ating Panginoon. Siya mapako sa krus. Hindi niya inunang kanyang kapakanan. Hindi siya bumaba sa krus. O hindi niya tinanggihan ng krus. Bagamat nanalangin siya, Ama, kung maaari, huwag kong danasin ang saro. Pero hindi ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban. Nagpasako dahil hindi yung sarili niya at hindi yung kanyang kapakanan ang kanyang inisip, kundi ang inisip niya ang kapakanan ng marami. Tayo kasalanan ay siyang isinakripisyo ng ating Panginoon ang kanyang buhay.
isa nating matutunan tayong mga Kristiyano kapag ka merong mga dapat unahin, hindi tayo nakikipag-unahan pagkakainan. Pare-pareho tayong mga magandang tulay mapagbigay. Unahin natin yung mga senior. Unahin natin yung mga mas nakakatanda. Dahil tayo, mga malalakas pang mga kabataan, kaya pa natin magtiis. Unahin natin dito makikita yung paggalang natin sa isa't isa. Okay, paggalang yan. Not easily provoked. Hindi niyayamot. Hindi walang gana sa gawain. Kasi kung wala tayong gana sa gawain, hindi yan ang tamang attitude ng isang mananampalatayang maglilingkod sa Panginoon. Bakit mo kung halimbawa, kung may problema ka sa iyong katrabaho, kaibigan, o family, hindi naman yan kasalanan ng Diyos. Bakit sa paglilingkod idadamay mo ang Panginoon na mawalan ka na rin ng gana? Sa anumang aspeto mga kasama, nagkakaroon din naman tayo ng iba't ibang mga problema. Hindi dapat nadadamay yung gawain na wala tayong kagana-gana. Magiging kabigatan pa tayo. Makapaghihila ka pa ng iba pa. Imbis na ma-encourage, madi-discourage dahil sa iyong ginagawa. Kaya hindi yan ang ugali na dahil ang pag-ibig na nanggaling, lagi tayong magalakid. Lagi tayong masigla. Ginaganahan tayo na naghahangad tayo lagi na merong ginagawa para sa Panginoon. Ano pa? Think it no evil. Hindi nag-iisip ng masama. Kaya pagdating sa salita ng Diyos, tanggapin natin ang tanggapin. Kung yan ay katotohanan sa salita ng Diyos, huwag natin pag-ihan, pag-ribtan. Marami nag-iisip ng masama na hindi tinatanggap, na nagagalit pa doon sa nangangaral, nagagalit sa pastor. Dahil nutumbok yung kung yan ay pastor at binasa mula sa salita ng Diyos, yan ay pagpapatang ibig na dapat natin inaalam lang na salita ng Diyos, hindi ko dapat pag-isipan ng masama. Nilalantin at tinatalikuran ang masama. Gamit tayo ng Diablo dahil ang Diablo, alam niya ang salita ng Diyos. Gumagamit niya ng Diyos para tayo ay baluktutin ang ating isip. Pero kung hindi tayo tama mag-isip, lagi tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin. Kahit hindi pa niya ginagawa, sinasabi mo na mali mag-isip, masama mag-isip. Yun ay hindi marapat sa isang taong Kristiyano. Dahil gagawin natin na may pag-ibig kung paano tayo nag-iisip. Ang pag-ibig nagre-resulta na hindi tayo nag-iisip ng masama. Rejoice not in iniquity. Hindi tayo nagagalak sa kalikuan, sa kasamaan. Bukod pa dun sa nag-iisip ka ng masama, baka nagagalak ka rin kapag masamang mga gumagawa ng masama. Okay? At yung kabaligtaran, hindi ka naman natutuwa kapag ka merong gumagawa ng mabuti.
nayayamot ka ng kapag ka merong gumagawa ng masama, galak na galak ka. Kung papaano tayo dapat magalak. Ang kagalakan, nanggagaling yan nga sa ating puso eh. Pero ayusin natin kung saan tayo nagagalak. Isipin natin kung dapat po ba tayo. Pag mga joke yung pinapangaral, tuwan-tuwa ang mga tao. At yun nga lang halos natatandaan. Pero pagka kalikuan, ay pagka katotohanan ng salita ng Diyos, inaantok, naboboring, wala nang gana makinig, hindi natutuwa, walang kagalakang mapakinggan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi kapag joke ang ipinapangaral. Yun ay para sa laman eh. Pero yung para sa espiritual na buhay, dapat doon tayo nagkakaroon ng kagalakan na ibinibigay natin yung buong katuwaan natin dahil may katotohanan tayong narinig at natanggap sa ating pagsamba. Ganun din naman sa ating kapwa. Tayong magalak na merong gumagawa ng masama. Matuwa tayo na may gumagawa ng mabuti. Kaya, isang halimbawa, maraming nagalit. Maraming hindi natuwa. Gumawa ng mabuti, hindi natuwa. Ngayon naman, merong gumagawa ng masama at yung mga nakaraang Pangulo, hayag na hayag ang gawa ng masama. Marami pa rin natutuwa. Maraming nabobola. Pero sa atin, mga Kristiyano, dapat nating ikatuwa. Dahil ang pag-ibig mai-apply natin, naaayon at maayos sa ating puso. Verse number 6, verse number 7. Be all things. Lahat binabata. Okay? Naghihirap ba tayo? Pero sabi dito, lahat eh. Anong klaseng lahat? Bilang mga Kristiyano, kung gagawin natin ito ng may pag-ibig, handa tayong maghirap. Ito ba'y pinapangaral lang ni Paul? Gusto lang niyang mangaral? Hindi, naranasan ang mga ipinapangaral niya. At naranasan din ng dahil yan ay pinasulat ng ating Panginoon kay makapangyarihan ito. Maraming nagagawa ang pag-ibig. Yung pag-ibig nga ng tao, kahit hindi pag-ibig ng Diyos eh. Yung pag-ibig nga ng tao eh, gagawin niya ang lahat, kahit maging rebelde sa magulang, lahat sasawayin, masunod lang yung kanyang pag-ibig. Pero bakit pagdating sa pag-ibig na nanggaling, hindi natin kayang tiisin ang lahat. Hindi natin kayang gawin para sa Panginoon. Trabaho lang kapalit ng Panginoon. Napakababaw naman ang pag-ibig. Trabaho lang. Ubo lang at sipon lang ang kapalit ng Panginoon sa atin. Napakababaw ng pag-ibig pag gano'n. Marami tayong dahilan natin magampanan ng pagsamba. Hindi natin magampanan ng mga gawain o ministry na ating kinabibilangan. Napakababaw ng pag-ibig. Sige nga. Sabihin nyo nga yan sa inyong
February 14 nung nakaraan na ako'y sinisipon, hindi ako makakarating. Hindi nyo nga, kahit nga malala na yung karamdaman nyo, pipilitin nyo pa rin makipagkita dahil sa inyong minamahal. Pero hindi natin mapapatunayan ang hindi mapagtiis sa lahat kung hindi tayo magtitiis. Lahat binabata, maging mahirap, maging madali, maging pinakamahirap, handa tayong magtiis. Believe it, number 7. Believe it all things. Lahat ay pinaniniwalaan. Wala tayong pinaghatis sa Diyos. Pagdating sa pamunuan, sa iglesia, na pinatutupad yung mga rules and regulations, hindi tayo nagdududa. Pagdating sa pagkakaloob din na binibigay natin para sa Panginoon, kung may pag-ibig mong binigay yan, hindi mo nahahanapin yan kung saan dinala. Ikaw ba, pag nagregalo ka sa iyong minamahal, binigyan mo pa ba o saan napunta yung ganito? Yung iba, yung natira sa mo ginastos, inatanong ka na mo. Hindi natin nahanapin yan. Hindi naman tayong mananagot dun eh. Hindi tayong accountable. At yung binigay natin ng ayon sa pagmamahal natin sa Panginoon, yun ang magiging matatanggap mo din sa Panginoon. Pero kung hinanap mo yan, ibig sabihin, walang pag-ibig mong binigay yan. Hindi natin tinototal ang ating Panginoon. Lahat pinaniniwalaan natin. Hindi naman ang Kristiyano. Kahit anong sabihin ng kabila, kung wala naman akong ebidensya, paniniwalaan ko yung kanyang sinasabi. At siya na ang managot sa Panginoon kung nagsisinungaling siya. Pero ibang usapan, kung may ebidensya ako at nagsinungaling siya, hindi marapat na paniwalaan ko siya. Alam naman paniwalaan ko pa kung nagsisinungaling na nga at hayag na hayag ang kanyang kasinungalingan. Pero kung wala naman akong ebidensya na nagsabi siya sa akin, ganito po ang nangyari, dapat ko siyang paniwalaan. Hindi dapat magduda ang isang Kristiyano. Hindi tayo mahalay mag-isip. Okay? At doon tayo papasok. Accountable ka doon sa yung sinasabi kung katotohanan niya. Dahil Kristiyano ka, paniniwalaan. Kaya bilang Kristiyano, hindi tayo sinungaling. Sasabihin natin yung katotohanan at ihahayag natin ang katotohanan. Hope it all things. Lahat ay inaasahan. Meron ba tayong nakita sa salita ng Diyos na hindi tayo umasa? Nasasabihin natin, hindi totoo yan, hindi mangyayari yan. Dapat inaasahan natin lahat ng nakasulat, lahat ng naririnig natin mula sa salita ng Diyos. Yan nga dadalo yung ating tunay na pag-asa. Na kaya tayong buhayin ng ating Panginoon sa huling araw, dadalhin niya tayo sa kalangitan kasama ng Ama, ikakasal tayo sa ating Panginoon. Yan ay mga pag-asa na dapat nating inaasahan. Pagpapalain ng taong nagtatapat sa Diyos, dapat yan ang mga pag-asa na ating inaasahan. Dahil ang salita ng Diyos, kahit sa huling tuldok, mangyayari yan. Walang hindi mangyayari. Kaya tayo umaasa palagi. Lahat, hope it all things. Wala tayong pipiliin sa salita ng Diyos kung ano lang ang dapat nating asahan, kundi lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng kanyang binitawang salita ay may katotohanang mangyayari. Kahit hindi man ngayon, makamatayan man natin ang ibang bagay na hindi pa nangyayari. Sa huling araw, mangyayari yan.
makikita natin ang salita ng Diyos, mangyayari lahat. Kaya hanggat narito tayo sa lupa, umaasa tayo na ang gawa ng Diyos mangyayari at ang kanyang mga salita. Endure it all things. Lahat tinitiis. Lahat tayo ay nag-endure. Okay? Masipag masigasig, anumang ministry na ating ginagampanan, may pag-ibig at masigasig tayo. Masaya tayo na ginagawa ang ministry, ang mga gawain. Dahil iikot lang naman itong pag-ibig na to sa pagiging Kristiyano at sa gawain ng pagiging Kristiyano. Ganun din, pag-ibig natin sa kapwa, kung paano tayo umiibig. Kaya nga ang pag-ibig, yung sinabi ng ating Panginoon na pinakadakila sa lahat. Ito yung pag meron tayong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa ating kapwa, pag na-i-apply natin yan, marami pong lalabas dyan. Nagtitiis ka. Lahat binabata mo. Kaya narito yung buong kautusan. Pag na-i-apply natin yung tamang pag-ibig, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, pag na-i-apply natin yan, matutupad natin yung buong kautusan. Dahil hindi magkakasala at hindi tayo tutulutang magkasala ng Diyos pag na-i-apply natin ang tunay na pag-ibig. How about if we doesn't have this kind of love? Kung wala tayong ganitong pag-ibig, anong kalalabasan? Balikan natin ang verse number 1 ng 1 Corinthians 13. If we can speak other language or languages. Dito lalabas sa verse number 1 na maraming wika, matalino ito. Okay? Dahil yung speaking in tongue nung unang panahon, hindi po yun yung hindi nauunawaan, kundi yung mga lingwaheng iba't iba na kanilang sinalita. Dito po ay isang ito, karunungan na galing sa Panginoon. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, na tapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw. Yan ang wika ng Biblia. Wala tayong kabuluhan. Kung wala, para lang tayong ingay lang na kumukompyang. Yun lang ang ating pakinabang. Puro ingay lang. Halimbawa, sa bagong taon, andyan ang lahat ng kalansing ng mga kaldero, takip, lahat ng klase ng ingay, pero masakit lang sa ulo pag napakinggan. Ganun lang din ang magiging resulta ng ating paglilingkod. Kahit nagaano tayo katalino, kahit makapagsalita tayo ng iba't ibang wika, makapangaral tayo ng iba't ibang wika, walang kabuluhan kung hindi natin i-apply sa pag-ibig yung ating ginagawa. First, pa ba dito? Verse number 2. If we have a gift of prophecy, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, hanggang doon muna tayo sa prophecy. Okay? Binigyan ka ng gift na magino sa Biblia, sa lahat ng doktrina, na marunong kang makipag-communicate, pero kung walang pag-ibig, yan ay magiging wala pa rin kabuluhan. Ibig sabihin niya, hindi ka tanggap-tanggap. Hindi ka lugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya nga,
sa lahat ng bagay na ating pagkilos bilang Kristiyano. Iniisip natin palagi, ito ba'y gagawin ko na may pag-ibig? Dahil kung walang pag-ibig, huwag na lang natin ituloy. Magpapagod lamang tayo. Meron pa dito sa verse number 2, yung pananampalataya. Nang akala natin, pag meron na tayong pananampalataya, tanggap na tayo at kalugod-lugod na tayo sa ating Panginoon. Pero kung wala pa ring pag-ibig, ano sabi ng Biblia sa verse number 2, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya. Kasi hindi lang ito kaunti kundi buong pananampalataya. Na ano pat mapalipat ko ang mga bundok, yat dapat wala akong pag-ibig ay wala. Kung walang pag-ibig ng ginagawa yan, wala pa rin kabuluhan. Hindi katanggap-tanggap. If we bestow all our goods to feed the poor. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Dito walang ititira sa kanyang sarili. Ang taong ito hindi makasarili pero hindi niya in-apply ang pag-ibig. Binigay niya yung lahat para sa mga dukha pero hindi pa rin niya ng katanggap-tanggap. Kinakailangan pa rin sa bawat ginagawa natin kahit na naibigay na natin ang lahat. Kinakailangan pa rin na kalakip ang pag-ibig sa paggawa. At kung ibigay ko ang aking puso at wala akong pag-ibig ay walang kiabangin sa akin. Kahit sunugin pala ang ating katawan, kahit magbigay tayo ng buhay alang-alang sa iba, alang-alang sa nakararami, kahit maging bayani pa tayo, kung walang pag-ibig. Kaya ang tunay na pag-ibig lang naman mga kasama ang makapagbibigay ng buhay sa atin. Kung tayo mag-aalay tayo ng buhay alang-alang sa iba, tiyakin natin na tunay na pag-ibig yan. Dahil mawawala ng kabuluhan kahit yung buhay natin pala ay naipagkaloob na. Kung walang pag-ibig, hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoon. And then, love is never ends. Ito hindi matatapos. Doon tayo sa verse number 8 na ating binasa. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula, tatapos. Maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala. Pero yung pag-ibig hindi. Verse number 9, sapagkat nang nakikilala tayo ng bahagya, nakakilala tayo ng bahagya. At nang binigyan tayo ng bahagyang pagkaunawa upang tayo makapangaral, upang tayo makapagbahagi. Hindi pa naman sapat yung ating pagkaunawa ang sabi ng verse number 10, datapot kung dumating kung tayo'y maging sakdal, maging banal tayo sa harapan ng Diyos. Tunay na yung kabanalan ay napuspos tayo mga kasama. Sabihin yan, matatapos yung bahagya. Makikita natin ang maliwanag yung pagka-Diyos ng ating Panginoon at yung kanyang mga pangako. At ang sabi dito ng verse number 11, ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Lumilipas sa aming panahon. Maraming lilipas dito sa mundong ito. Yung nangyayari, lumipas na yun.
Hindi na natin pwedeng balikan yun na lumiit ulit tayo at makipaglaro ulit. Hindi na natin pwedeng balikan yung nangyayari nung 1 taon na umawit tayo, na ganun din hindi na. Lumilipas ang bawat panahon. Pero isa lamang ang hindi lilipas. Isa lamang ang hindi lilipas, ang pag-ibig na natanggap natin sa ating Panginoon. At dapat yan ang apply natin palagi. Natin ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Lahat, habang narito tayo sa lupa, ang pananampalataya nananatili. Narito pa, kasama pa natin at sumasampalataya tayo. Ang pag-asa nananatili pa rin habang narito tayo sa lupa. Pero darating ang panahon, pag tayo nasa langit na, hindi na pag sinakita na natin yung ating inaasahan. Hindi na pananampalataya kasi ang pananampalataya, paniniwala sa isang bagay na hindi pa natin nakikita, na sinalita sa Biblia. Pero isa lang ang mananatili, ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Hindi kailanman mawawala ang pag-ibig dahil sabi ng 1 John chapter 4 verse number 8, He that loveth not knoweth not God, for God is love. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan ang katangian na ang Diyos ay pag-ibig at walang katumbas, walang kasing tayog na pag-ibig ang ating Panginoon. Kaya i-apply natin sa ating buhay. Maging matalino tayo sa pag-iisip, sa paggawa, kung paano natin ginagawa ang mga trabaho, ang gawain, kung paano tayo umaawit sa ating Panginoon. Maawit lang tayo para lang bumuka ang ating bibig. Walang kabuluhan. Dapat umawit tayong may pag-ibig. Magpala tayo ng may pag-ibig. Pag nagko-construction tayo, mahirap na gawain yun. Pero nawawala ng kabuluhan ng ating mga tao kung walang pag-ibig. Kaya mula ngayon, hindi lang February 14 ang pag-a-apply ng pag-ibig, kundi araw-araw ng ating buhay. Every time na meron tayong gagawin pagdedesisyonan, every time na magsasabi tayong maglilingkod tayo sa Diyos at sasamba tayo. Hindi po. Ano, gagawin ka ba ito ng may pag-ibig? Maramdaman mo sana sa iyong puso at maramdaman natin na iniibig natin ang Diyos. Kaya tayo gagawa. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw po. Mangusap, patuloy kang magpalago sa amin, Panginoon. Patuloy naming matutunan ang mga salita mo na amin pong napag-aaralan. Ang pag-iibig na Panginoon na ipinadama mo sa amin at ipinagkaloob mo sa mga mananampalataya. Sana'y magbunga po. Sana makita, Panginoon, at maging manifestation ng amin pong katunayan ng pananampalataya na gagawin namin ang lahat ng may pag-ibig. Bigyan niyo po kami ng karunungan. Mai-apply namin ito sa aming buhay. Patawad sa aming pong mga sala, Panginoon, na hindi namin ginawa na may pag-ibig ang aming mga tungkulin. Dalangin ko po, Panginoon, salamat at nakalipas ang anibersaryo ng Payatas na ikaw po ang siyang nagpala. Dalangin ko na patuloy na palaguin niyo po ang iglesia sa Payatas.
Pagpalain niyo po si Pastor Ira, si Pastor Reden sa kanila pong pamumuno. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy niyo silang gamitin, palaguin, at pasaganain sa pag-ibig. Ganun din ang iba't ibang mga iglesia. Dalangin ko sila, Pastor Tim, sa kanila pong pagbiyahe sa US, kasama si Pastor Itas. Pakiingatan po sila. Ihatid niyo pong ligtas. Sa immigration pa lamang, Panginoon, bigyan niyo po ng pabor sila, Pastor Tim. Sila po sana ay mapayagang pumasok sa US. Maging pagpapala po sana sila sa US, Panginoon. Pagpalain niyo po ang kanilang gagampanang pangangaral ng iyong salita. Ikaw po ang kaloob ng karunungan, kahusayan. Dalangin ko, Panginoon, na magsilago po. Sila Pastor Tim at ang kanilang mapan. Kami, Panginoon, na nasasakupan nila Pastor Tim at Pastor Jerry. Magsilago kami, Panginoon. Dalangin namin na ihatid niyo rin po silang ligtas sa pagbalik nila dito sa Pilipinas. Salamat po at ang mga kapatid na nakikinig ng iyong salita. Pagpalain niyo po sila. Pagpalain niyong mga mag-aaral. Ikaw po ang mag-iingat sa kanila. Pagkalooban niyo ng karunungan, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Makatapos po sana ang mga kabataan. Pagpalain niyo po ang kanilang future. Dalangin ko ang mga magulang na may trabaho at may business. Ikaw din po ang magpala sa maghapon, Panginoon. Ingatan, lalo na ang mga laging nasa daan, Panginoon. Ingatan niyo po. At ang may mga karamdaman, dalangin ko na ikaw po ang magpagaling. Gamitin niyo po ang mga gamot at mga doktor na siyang magiging mabisa, Panginoon, na sa aming kagalingan. Ikaw po ang humipo sa mga sakit, Panginoon. Tanggalin niyo po sana. Dalangin ko po, Panginoon, ang mga manggagawa, mga preacher, ikaw po sanang magpala sa bawat isa. Palaguin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa maghapon, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat pamilya ng mga manggagawa, Panginoon. Salamat po na ikaw ang aming pinupuri palagi at pinasasalamatan. Tinataas ka namin sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Magandang umaga po. Pagpalain mo rin tayo. Good morning, bro.